Hello, magandang araw po. Welcome to Mark Collections. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan, napanood nyo po ba yung video natin about sa small coins of the Philippines? Ayun, yung video po natin ngayon, parang continuation po nun. Kasi, ang ipapakita ko naman sa inyo, ay ito pong mga medium size to big size na coins from the Philippines. Ayan. So, yan, i-check nyo po muna. Meron po ba kayong kilalang coin dyan or yung familiar kayo na coin? Yan. So, for sure, meron pong coin dyan na familiar kayo. Kasi ito po ay halo ng present and past coins of the Philippines. Meron po dito na mga yung mga legal tender pa or still in circulation na ginagamit pa po ngayon na pambayad, or pambili. So isa-isain po natin. Start tayo dito. Okay, so una ay ito. Yan, anong coin ba ito? So ito po yung 50 centimos na Filipino series. Yan, check po natin yung likod. So ganyan po ang likod nya. Yung nasa gitna, yan po yung tinatawag na coat of arms ng Pilipinas. Then nakasulat po sa taas ay Republika ng Pilipinas. So yung ganyang pag ganyan po yung gitna, yung image, either either English series or Filipino series. So malalaman mong Filipino kapag Tagalog yung nakasulat sa taas. Since Tagalog po nakasulat sa taas, Republika ng Pilipinas, so this is Filipino series. Yan, okay. So this is 50 centavos Filipino series. Okay, next. Ito naman, yan, familiar kayo dito kasi ito ay ginagamit pa ngayon, still in circulation. Ito po yung 5 piso BSP series. Check natin yung likod. Yan, may nakasulat na Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya po yan ay 5 piso BSP series. Okay, so next naman, ano naman pong coin ito? Ito naman ay 1 centavo. Check natin yung likod para malaman natin kung ito ay Commonwealth or USPI. So ayan, dahil ganyan yung likod, may eagle sa taas tapos may shield sa baba, yan po ay USPI series or United States Philippine Islands. Ayan, so magandang coin po ito, magandang i-collect ito kasi medyo natas din po ang value nitong coin na ganito. Maraming year po yan. From 1903 hanggang 1936. So may mga collector na nagkukompleto po niyan. Actually meron akong isang video po na isang set po nito from 1903 to 1936. Yun, check nyo po kung gusto nyo makita or mapanood. Okay, so yan po ay 1 centavo USPI series. Ito po ay bronze. Yan, hindi po siya silver. Okay. Next naman, ito naman, ano naman to? So 25 centavos. Ito po ay English series. Check po natin yung likod. Yan. So yan po yung gitna. Yan, coat of arms. Then nakasulat Central Bank of the Philippines. Since English po nasulat, English series po yan. Yan po yung aking palatandaan. Okay, so next naman, ito naman yung 5 piso ng Improved Flora and Fauna series. Yan. Ito natin yung likod. Yan, 5 piso. So plant yung image. Pag plant or animals, Flora and Fauna series po yan. So yan yung 5 piso Improved Flora and Fauna series. Next, ito naman. So parang yung kanina, yung 1 centavo USPI.
Ito naman po ay 1 centavo Commonwealth series naman. Magkaiba po sila ng likod. Yan, pag ganyan po ang image sa gitna, ay Commonwealth series po yan. Compare po natin dun sa kanina. Yan. So, ito ay USPI. Ito naman ay Commonwealth series. Yan. Ito pong Commonwealth 1937 to 1945. Pero I think itong 1 centavo hanggang 1944 lang. Yan. Pero check natin yung obverse niya or yung harap. Yan, halos pareho sila na itsura. Malalaman lang natin yung pagkakaiba pag dun sa likod. Yan. Okay, so next naman. Okay, next naman, ito naman po yung yung 50 agila ang likod. Yan, ito po yung 50 centimos Flora and Fauna series. Check po natin yung likod. Yan. So yan po yung Philippine Eagle. Ito po yung coin na yung merong 1983 na mali ang spelling nitong scientific name. Instead na Pithecobaga, Pithecobaga yung nakalagay. Yan po yon. At year 1983 po yon. So yan po ang 50 centimos Flora and Fauna series. Next, ito naman 50 centavos. Check natin yung likod. Yan, Commonwealth series. Silver po ito. Ito pong 50 centavos Commonwealth series, 2 year lang po meron ito, 1944 at 1945. Yan, 2 lang. Silver po yan. Yan, maganda po itong isama sa collection. Kino-collect din po yan ng mga collector kasi silver po siya. Next, ito naman, yan, ito yung pisong kalabaw ang likod. Actually hindi kalabaw kundi tama raw. Yan, si Jose Rizal. So ito po yung malaking piso. Meron po kasi yung pinalit na version, yung sa improved Flora and Fauna. Maliit na version ito. Ito po yung large type or yung malaking version. So yan po yung likod, pinapakita yung tama raw. So yan po yung 1 piso Flora and Fauna series. Next naman, yan, legal tender pa, ginagamit pa ngayon, pinambabayad pa ngayon. Ito yung 10 piso NGC series. Yan. Next, ito naman yung ginagamit pa rin ngayon, legal tender pa. Yan naman po yung 10 piso BSP series. Yan. 2 series po yung pa ngayon, in circulation, yung BSP at yung NGC. Yan. Next, ito din, in circulation pa din. Ito yung 5 piso NGC series na nonagonal. Yan, yan po yan, parang revised version ng round shape. Kasi po yan, ito yung round shape na 5 piso NGC. Ito naman yung nonagonal. Ito yung revised kasi itong round na pagkakamala na piso, kaya nagkakamali ng bayad, kaya po ginawang ganito para mas madali ma-distinguish. Yan. Okay, so next naman, ito naman, maganda to. Po yung 50 centavos USPI series. Silver po ito. Yan, yung likod. Eagle sa taas, shield sa baba. 50 centavos USPI silver. Yan, kino-collect po yan. Then, wow, ito maganda din to. Napakalumang coin na. Check nyo po yung year, 18th century pa, 1885. Ito naman po yung 50 centimos de peso.
na Alfonso XII. Ito po ay panahon na sakupan ng Espanya ang Pilipinas. So yan po nasa gitna si King Alfonso XII. Yan po ang likod, 50 centimos de peso. Silver din po yan, kaya magandang i-collect din po yan. Marami din po ang nagko-collect ng ganito. Yan, napakagandang coin din po yan. Next naman, ito naman yung legal tender pa din, ginagamit pa ngayon. Ito yung 20 piso na NGC series. Yan, ito yung pumalit sa banknote na 20 piso. Ginawa na rin coin. So yan, bimetallic. Then ito naman yung 2 piso na nyog, kaya tawag ng iba. Ito po yung 2 piso Flora and Fauna series. Ang shape po niyan ay decagon. Ibig sabihin ay 10 sides. Yan. So yan, coconut tree yung likod. So yan po yung 2 piso Flora and Fauna series. Next naman, balik tayo sa taas. Ito naman po yung 50 centavos na English series. Pinakamalaking denomination ng English series. Yan po yung kanyang sign na English series siya. Yung ganyang image. Yan po yung coat of arms ng Pilipinas at nakasurat ay Central Bank of the Philippines. English siya. Kaya English series po yan. 50 centavos. Yan. Then, next naman. Wow, ito. Napakaluma. Ito ang pinakaluma dito sa mga coins na dito ngayon. Ito naman po yung tingnan nyo yung year, 1865. So napakaluma. Ito naman po yung 50 centimos de peso Isabel II. Yan. Panahon pa po ng Kastila. Sako pa ang Pilipinas ng Espanya. Yan pong si Queen Isabel II. Yan po yung mother ni King Alfonso XII. Siya po ang reyna nung time na yon, nung 1865. Ito naman po yung likod. Yan, 50 centimos de peso. Silver din po yan. Na napakagandang isama din sa collection. Marami din po ang nagko-collect niyan. Okay, so next naman. Ito naman yung pisong malaki. Ito po yung 1 piso Filipino series. 2 year lang po meron ito. 1972 at 1974. Ito po yung maraming vlogger na nagsasabi ito daw ay mahal. Ewan magkano binibili nila ng mahal daw ito Pero wag po kayong maniwala kasi common coin lang po ito. Napakarami po ng mintage nito or yung ginawang coin na ganito. Kaya po ito ay mababa lang ang value. Meron pong ganito na medyo mataas yung value, umabot ng 1,000. Meron din po ang video nyon. Yun naman po yung yung proof coin naman po yun. Napakababa ang mintage nun. Kaya po medyo mataas ang value nun. Ito naman po, common lang po ito. Especially yung mga very circulated na condition. Hindi na maganda. Yung mababa lang ang value po nun. Ayan. So wag po kayong basta maniwala sa mga vlogger na nagsasabi na mahal po yung ganito. Mura lang po yan. Okay, next. Ito. Wow. Ito yung 1 peso na USPI. So yan po. Isa sa magandang isama sa collection. Ito pong 1 peso. Marami nagko-collect po nito. 1 peso USPI. Check po natin yung likod. Yan, ganyan po ang likod. So ito po yung 1 peso na USPI na small type. Kasi ang year niya 1907.
1907 to 1912, yun po yung small type na 1 peso. Yun naman pong 1903 to 1906, yun naman po yung large type. Mas malaki po yung size. Ito mas maliit. Kasi po ito ay 80% silver lamang, samantalang yung 1903 to 1906, 90% silver naman po yun. Kaya po mas malaki din yung size nun. So, pero ito, napaka-collectible din po yan. Marami ang nagko-collect at nagpapadami po ng ganito. Yan, 1 peso 1907 USPI series. Saka yan po, peso pa yung nakalagay, hindi piso. Yan, maganda po yan. And then, yan, ito naman yung yung malaking version or yung large type. Yan. Ito po ay either 1903 hanggang 1906, kung maalin po doon ang year nito. Yung 1906, yung sinasabing king of 1 peso or Philippine peso, yung 1906. So ito po ay 1903. Yan. So compare po natin yung size. Yan. Ito po yung small type. Ito naman po yung large type. So mas malaki po ito. Yan. At mas mataas din po ang value nito. Yan. So ito po yung 1 peso large type USPI. Yan. Then ang huli, ito naman yung 5 piso na ABL series. Yan. Ang pinaka-common na year na ganito, 1975. Yung pinakamadaming ginawa, pinakamataas ang mintage, yung 1975. Pero itong 1982, common lang din po. Marami din pong ginawang ganito. Yan. So, yan po ang kanyang likod. Nakalagay, Republika ng Pilipinas. Okay, so yan po yung 5 piso ABL series. Okay, so yan po, napakita ko na po ulit sa inyo yung mga big coins naman, medium to big coins ng Pilipinas. Ayan, para po ma-familiarize din kayo at magbalik tanaw sa mga lumang pera ng Pilipinas, present and past coins of the Philippines. Nga pala, ito po ay mga lang, hindi ko po sinama dito yung mga commemorative coins. Ito lang po yung mga parang tinatawag na business strike or yung mga usual na ginagamit sa pambayad or sa transaction. Yung mga commemorative hindi ko po sinama. Okay, so yan lamang po para sa video ito. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Sana po ay pa-like at pa-subscribe naman po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. At pa-click na din po ng notification bell para updated kayo pag meron po ulit tayong bagong upload na video. So muli po ay maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless you po. Bye-bye po.